Mumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Pangulong Aquino pinangunahan ng selebrasyon ng ika-113 anibersaryo ng Philippine Coast Guard. Pinoy, tiniyak ang modernisasyon ng PCG sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga makabagong kagamitan. Pamahalaan, patuloy na nakatutok kaugnay ng posibleng epekto ng Ebola virus. DOH at WHO itinalaga para magpalaganap ng tamang impormasyon at magbigay ng update sa publiko. Koleksyon sa buwis sa buwan ng Setyembre nakikita na ayon sa tala ng Bureau of Internal Revenue. Justice Secretary Leila De Lima ipinag-utos ang pagbuo ng team na tututok sa investigasyon sa mga aligasyon laban kay Vice President Jejomar Binay at sa pamilya nito. At alamin kung saang lugar sa Kamaynilaan isasagawa ang road reblocking ng DPWH ngayong araw. Siksik ang mga balita kaya tutok lang habang nag-aalmusal dito sa Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga ng Biyernes, mga kaibigan. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. On a beautiful weekend, Oktubre 17, 2014. Siyempre pa mga kaibigan, makakasangka natin sa ating telestudio sina Zarina Luzuegro at Julius De Zamboron. At dito naman sa ating home studio, ang ating pong Muse ng Bayan. Yes, magandang umaga Pilipinas. Manatili lang po kayong nakatutok sa susunod na isang oras dahil ihahatid namin sa inyo ang mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang sulok ng bansa. Ako po, si Vivienne Gulia. Kasama na rin ang inyong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya sa inyo. Huwag po kayong bibitiw, sama-sama tayo till 8 o'clock in the morning para sa ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Good morning, Vivian. Good morning, Ka Francis, at happy 113th anniversary sa Philippine Coast Guard. Wow, saludo kami. At tuwan-tuwa tayo sapagkat nakita natin ang pagsisikap ng ating pamahalaan na i-upgrade naman. Sapagkat alam mo ba, ang role na ginagampanan ng ating Philippine Coast Guard, abay, mabantayan mo ang buong katubigan ng ating archipelago. Abay, mahirap yan, mahirap yan. Alam mo naman sa ngayon, itong mga mandarambong, itong mga pirata, kung saan-saang mga backdoor pumapasok yan, dyan kailangan ang Coast Guard. At saka sabi nga ng Pangulo, isang malaking challenge din yung nangyayari sa West Philippine Sea ngayon. Yun. At malaki ang role ng Philippine Coast Guard sa pagpapanatili ng kaayusan sa bahaging iyan ng Pilipinas. Pero kahapon, nandoon ako mismo sa Philippine Coast Guard at nakita ko, naramdaman ko, nadama na talaga ang modernisasyon dyan. Kitang-kita na meron na silang mga bagong rubber boats and aluminum boats. At ayon nga sa Philippine Coast Guard, dati raw, Ka Francis, nangihiram lang sila ng mga boats. Pero ngayon, meron na silang sariling boats. At good news ito, hindi lang para sa Coast Guard, pero para sa ating mga kababayan. Kasi mas mabilis na makareresponde ang Coast Guard kung kakailanganin nila. Alam mo, Miss Vivian, ang gusto ko sana, maimbita natin si Bosch. Pwede ba nating maanyaya si Bosch? Tanong dito natin sa kay ating Sir episode? Arman. Aba talaga naman. Alam mo, yung ating mga, si ang namamahala sa imbitasyon ng ating si Miss Elena. Si Elena. Miss Elena, pwede ba maimbitahan natin? Dahil pinangaralan siya mismo ng ating Pangulong Pinoy. Ginawaran ng citation dahilan sa kanyang napakalaking ambag bilang isang K9 nang makita niya at maamoy pa yung mga bangkay. 4 na bangkay ang na-recover ng dahil kay Bosch. Saludo kami, Bosch. Sana, Yes. imbitado ka namin dito sa ating Radyo Vision one of these days. Elena,
try to contact Mr. Bosch. Okay. So, Mr. Boss or someone from the Philippine Coast Guard. Pwede rin. siyempre naman. Kasama na naman ang ating mga magigiting, lalo na yung ating commandant. Anyway, tuloy-tuloy na tayo sa mga nagbabagang balita at narito na ang unang bulusok sa pamagitan ni Zarina Lozuegro sa ating telestudio. Zarina, good Friday morning. Maraming salamat Francis and Vivian. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay 17 na Oktubre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una na po sa ating balita, pinangunahan ni Pangulo Aquino ang selebrasyon na ika-113 anibersaryo ng Philippine Coast Guard. Sa kanya pong talumpati, tiniyak ng Pangulo ang pagsusulong ng modernisasyon ng PCG, kabilang na ang pagkakaloob ng mga bagong kagamitan. Ibinahagi din ni Pangulo Aquino ang mga bagong hamon sa PCG tulad ng climate change at ang usapin ng West Philippine Sea. Bahagi din po ng programa ang paggawad ng mga parangal sa mga miyembro ng Coast Guard. Tiniyak naman po ni Cabinet Secretary Rene Almendras ang pagpapatupad ng mga hakbangin upang malutas ang umano'y korupsyon sa mga pantalan. Inihayag po ito ni Almendras matapos ibunyag ng mga truckers sa pagdinig sa Senado ang anilay under-the-table deals o hingian ng lagay sa mga pantalan. Tiniyak naman po ng palasyo na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang mailigtas ang 2 German nationals na hawak ng Abu Sayyaf Group. Sinabi po ito ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma sa harap ng banta ng rebeldeng grupo na pupugutan ang kanilang mga bihag na German doctor kung hindi may bibigay ang hinihinging ransom. Ayon po kay Coloma, nananatili pa rin ang no-ransom policy ng pamahalaan laban sa mga terorista. The Philippine government is exerting all efforts to secure the safe release of the German hostages, and we will continue to pursue this objective. Sa kaduluduluhan ng lahat, ang nais natin ay yung securing the safe release. At wala naman tayong walang pagbabago sa patakaran ng ating pamahalaan. Samantala, muling tiniyak ng Department of Health ang kahandaan ng gobyerno laban sa posibleng pagpasok sa bansa ng nakamamatay na sakit na Ebola virus. Kaugnay po nito, sinabi naman ng ahensya wala pang pinal na desisyon kung magpapadala ng mga Filipino health workers sa West Africa. Balitaan mo kami, Joseph Parapina. Magkasamang humarap ngayon sa media ang Department of Health at ang World Health Organization para pahupayin ang pangamba ng mamamayan hinggil sa posibleng makapasok sa bansa ang kinatatakutang Ebola virus disease. Ayon kay Dr. Lyndon Lisoy, DOH spokesman, may sapat na kahandaan na ang ating bansa para maiwasang makapasok ang virus at kung sakali mang may lumusot na kaso, handa naman ang DOH. Sa katunayan nga, may 3 ospital sa Metro Manila ang handang mag-isolate ng mga pasyente tulad ng RITM, Lung Center at San Lazaro Hospital at mga hospital sa mga lalawigan na kausap na ng DOH. The government is in a better position now to address the concern of Ebola. Why? This is not the first time that we're receiving this kind of threat. We had SARS, we had experience on AH1N1, we had MERS-CoV just this year. We need to respond to the threat of MERS-CoV as well. Pinuri naman ni Dr. Julie Hall ng World Health Organization ang pamahalang Aquino dahil sa pagsisikap nitong labanan ng Ebola virus kasabay ng paghahanda ng iba't ibang ahensya para dito. Para sa World Health Organization, hindi naman matatawag na health crisis ang Ebola kundi emergency lamang na maaari pang masawata. Inamin ng WHO na tatagal pa ng ilang buwan ng Ebola sa West Africa kaya't kailangan ang pagkilos talaga ng international community. I mean, the most important thing is to listen to the messages that the Department of Health is putting out, because there's a lot of information on their website and a lot of information going out through these types of media events. And the media plays a big role in helping to get the information out. Idinagdag pa ng DOH na sa ngayon wala pang desisyon kung magpapadala ang Pilipinas sa mga health workers sa West Africa laban sa Ebola virus. Pinakikiusapan na rin ang mga Pilipinong bumabalik sa bansa at maging ang mga dayuhan na mag-field up ng tama sa mga information sheet na hinihingi bago makalabas ng paliparan ng bansa. Meron doon mga forms na hindi tama ang mga kinabit. So based on my experience sa una natin ginawa, kaya umapit kami, nabanggit ko kanina, that we wanted people really, for you to write on it na, for them to fill it up talaga ng maayos. Sa kanila din yun di ba? Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.
Kaugnay po ng balitang yan, siniguro naman ng Department of Labor and Employment na may naghihintay na trabaho para sa mga Pilipinong uuwi mula sa West Africa, dulot pa rin po ng patuloy na banta ng Ebola virus. Ayon po kay Labor Secretary Rosalinda Baldoz, may nakahanda ng job opportunities para sa nasa 2,000 OFWs na ililikas mula sa West Africa. Paliwanag nito, inatasan na ang POEA na alamin ang iba pang mga bansa na maaaring pagtrabahuhan ng ating mga kababayan. Karamihan ng mga Pilipino sa Liberia, Guinea at Sierra Leone ay mga engineer at mga professional na nagtatrabaho sa construction industry. Maliban dito, may mga trabaho din sa bansa na naghihintay sa mga maapektuhang OFWs. At yan po mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Mamaya po ay makakasama natin si Julius de Samburon para sa pinakauling balita at sitwasyon ng trapiko sa Kamaynilaan. Pero ngayon balik muna tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Thank you very much, Zarina Luzruegro, para sa unang bulusok ng ating mga balita. Samantala, ang ating pong message center, Vivian, bukas na. Yes, bukas na yan. Yan ay, mga kaibigan, mag-text lamang po kayo para ipahatid sa amin ang inyong komento o mensahe. Yan po ay sa 0922-358-2679. At kaaga-aga pa pero marami na tayong text messages. Basahin ko lang. According kay Chris Plaza, Advanced Merry Christmas at good morning, Ka Francis. At magandang Vivian, maraming salamat, Sir Chris. Sana ay ma-interview ninyo si Secretary Pangilinan at pakigreet naman kami dito sa Agusan Sur. Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much sa mga taga-Agusan. Samantala, good morning. Para ng alarm clock ang programa nyo kasi ito palagi ang pinakikinggan at pinanonood ko from Sheila, Manaltag. Okay, thank you very much. At syempre, pag kayo po ay nagpadala ng mensahe, don't forget to write your name and your addresses, please. Napakahalaga po niyan para sa amin. At yung mga request ninyo, yan po ay naitatala naman ng ating mga kinaukulan dito sa management natin. Secretary Pangilinan, the much awaited raw, no, para maging guest natin. Ako, marami silang itatanong siguro. Oy, Ka Francis, meron kang hindi kinikwento sa akin. Ano yun? Ikaw pala ay bibigyan ng award po ngayong araw. Congratulations, Ka Francis. I thank you very much. Yan kaugnay ng convention ng mga lawyers ng Public Attorney's Office na last day ng kanilang convention today. Gaganapin yan sa Manila Hotel at 9 o'clock in the morning today. Kaya nga, kasama ko dyan si Apo Ray Sampang. Yes, no, congratulations din po. At, kasi naging tie-up natin yung PAO dito sa ating palatuntunan. Okay, samantala, with the kind indulgence to Senyor Alan Alianigue, nadulas ako kanina Kasi ang nasa isip ko, Vivian, 6 to 8 ang nire-request ng ating mga listeners. Hindi po hanggang 7 lang po. Baka magalit sa akin si Senyor Alan. Tinitigan na ako kanina nung sinabi kong 6 to 8 tayo Naku po, sorry po, dispensa amigo, dispensa. Bueno, mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo at narito na ang ating pasada ng mga provincial report mula sa ating mga sister stations ng Radyo ng Bayan nationwide. Una na, Radyo ng Bayan Patrol Report! Radyo ng Bayan Batanes, SP Argon sa SP. Magandang umaga, konektado ka. Magandang umaga sa pagdiriwang ng ika-51 Fish Conservation Week mula October 12 hanggang bukas October 18. Muling pinaalala ng BFAR Batanes sa pamamagitan ng Rivera ang tema ngayong taon na sektor ng mga mangisdang rehistrado at kinilala kabalikat sa pagsulong ng pangisdaang masagana. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Rivera ang layunin ng programang pagpaparehistro na magtatagal hanggang sa katapusan ng Disyembre. Nanawagan din siya sa mga mangingisdang Ivatan na magparehistro na dahil ang bilang na 976 ng mga mangingisdang nakapagparehistro sa Batanes ay masyadong mababa kung titingnan ang lawak ng katubigang sakop ng Batanes. Ayon pa sa kanya, ang kahalagahan ng pagpaparehistro ay ang pagiging bahagi ng sinumang nakapagparehistro sa anumang benepisyo na kanilang ibibigay sa mga darating na panahon. Kaugnay din ang ginugunitang Fish Conservation Week, magtatapos ngayong araw ang 3 araw na training of fisherfolk on constituency building and leadership development na dinaluhan ng mga grupong tumanggap ng proyektong pangkabuhayan mula sa BIFAR.
Layunin din ng training na mahikayat ang mga kapwa mangingisda na matutong pahalagahan at pangalagaan ang pangisdaan. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng Batanes, Media ng Bayan. Thank you, SP Argonza. Samantala, dumako naman tayo sa Tandag. Nariyan ang ating kasamang si Greg Tataro Jr. Maganda umaga, Greg. Konektado ka. Yes, nananatiling positibo ang Revenue District Office 106 ng BIR sa Surigao del Sur na mapagtatagumpay ang makamit ang itinakdang 2014 tax goal na higit sa 745.76 million pesos. Aminado si Munib D. Makuta, Revenue District Officer dito, na nitong nagdaang buwan ng Setyembre ay naharap na naman sila sa matinding hamon dahil sa laki ng kakulangan sa naitalang koleksyon na katumbas ng 28.89% o kaya higit sa 22.1 million pesos. Anya, dapat ay makakolekta sila ng higit sa 76.5 million pesos, subalit hanggang higit lang sa 54.4 million pesos ang kanilang naabot. Kaya man ipinagmalaki pa rin ng opisyal na kung ihahambing noong nagdaang taon sa loob ng parehong panahon, mula naman Enero hanggang Setyembre, ay nakapagtala sila ng katumbas ng 11.5 o 11.65% na paglutag o kaya higit sa 52.4 million pesos. Para sa Radyo Vision, Greg Tataro Jr., DXJS, Tandag, Media ng Bayan. Maraming salamat, Greg Tataro. Samantala, puntahan natin ang ating radyo ng bayan, Cebu with Annabel Lagrosas. Annabel, mayong buntag. Konektado ka. Paghahanap ng mga akmang relocation sites para sa mga biktima ng lindol na nawalan ng tahanan sa Bohol at Cebu ay isa sa mga sanhi kung bakit naantala ang pagbibigay ng pundo para sa rehabilitation project. Ito ang sinabi ni Budget and Management Secretary Florencio Butch Abad sa pagbukas ng 2 araw ng Good Governance Dialogue na ginanap dito sa lungsod ng Cebu kahapon. Ayon kay Abad, may mga lupang magagamit ngunit kadalasan nito ay hindi kaaya-aya para magiging relocation sites dahil nasa bukirin ito at kung titingnan ang presyo ng lupa sa lungsod, napakataas naman. Sinabi ni Abad na may pundo ang gobyerno para sa nasabing proyekto at sinisiguro nilang mabigyan ng kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan na maipatupad ito ng maayos. Sa talumpati naman ni Cebu Governor Hilario Davide III na nanawagan siya sa pambansang pamahalaan na i-focus ang rehabilitation efforts sa mga lugar na napinsala ng lindol mula sa ibaba pataas sa halip na magmula sa pamahalaang nasyonal. Umaasa si Davide na ang pamahalaang nasyonal at lokal ay tumulad sa ibang mga bansa na makikita sa mga mamamayan ang estado ng mga ipinatutupad na proyekto. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosa, DYMR Cebu, Media ng Bayan. Thank you very much, Annabel Lagrosas mula sa Cebu. Samantala, Vivian, silipin mo muna yung aparador ng ating message center. Oo, napakaraming nagte-text sa atin. God bless your program, Sir Francis Rodel Dorado ng Palawan. Kuya Francis at Ate Vivian, good AM po. Pakibati po ng belated happy birthday yung anak at asawa ko, si Linggit at Larry. Salamat, Lita Balesteros ng Balubaran, Valenzuela City. Happy birthday po sa inyong asawa at anak. Greet ko lang po si na Kuya Chris sa Navotas, dyan sa Maynila, from Charlie Madulid sa Sulat Eastern Samar. Happy birthday at maganda umaga po sa inyong, salamat sa inyong panonood. Good morning po. Ako po si June Miro ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Number 1 po dito ang Radyo Vision sa Sibugay. Gusto ko lang pong batiin ang mga family Miro at si Ton. Yun lang po, maraming salamat. Good morning, sir, ma'am. Maganda ang programa nyo. From Elk ng Kalinga Province. Tignan mo nga naman, ha? Ang layo ng nararating natin. Hindi malayo mula ngayon. Meron na rin tayong mga fans club. Okay? Right. Tuloy-tuloy na tayo. Okay. Samantala, aaraw ba o uulan ngayong araw? Iyan ay sasagutin ng ating kasamang si Jessie Basco na nariyan sa Pag-asa DOST. Jessie, maganda umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon.
Mga kababayan, meron pong namataan na low pressure area sa loob ng ating area of responsibility at yan po ay nasa layong 250 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Ito pong low pressure area, yan ay magdudulot ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, kasama rin po dito sa Bicol Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, ganun din po sa probinsya pa ng Samar at Panay Island. Asahan po natin ang mga may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa inyong lugar. Samantala, ito pong northeast monsoon o yung hanging amihan, yan po ay magdudulot naman ng mga pag-ulan dyan sa may Cagayan Valley, ganun din po sa may Cordillera Administrative Region. At sa natitirang bahagi pa po ng bansa natin, asahan po natin ang fair weather conditions, liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulot. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision. Mula dito sa Pag-asa DOST, ako po ang inyong weather buddy, Jessie Basco, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jessie Basco. Samantala, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Napakarami talaga na pumapasok na mga mensahe. Ito naman ay pagbati. Pagbati naman ito. Naano ko na kanina, bakit umaalis yan? Tumatakbo itong mic ko, kanina pa ito eh. Pindot ko na eh. Bakit siguro talagang nilalagay ako sa alanganin. But anyway, thank you very much sa ating mga makikisig. Okay, samantala, meron tayo mga birthday greetings dito. Good day, Empoca Francis, Miss Vivian. Please, greet happy birthday tomorrow kay Dolores Yampoco ng Blessed Sacrament ng Quiapo Church. Okay, advance happy birthday for tomorrow. Yes. At gayon din kay Derwin Bustos ng National Statistics Office on his birthday today. Happy birthday sa inyo. Mula sa amin dito ni Vivian para sa inyong mga nagdiriwang ng espesyal na araw. Yes. Happy birthday to May you have many more birthdays to come and may God bless you. At nagpapabati rin, magandang umaga po sa mga taga Bohol, lalo na kay Aran at sa mga taga Borongan, Eastern Samar. Good morning po and happy viewing. At bago po tayo magpatuloy, bigyan daan muna natin ang ilang mga paalala mula pa rin sa inyong himpilan. Okay, sa oras na 32 minutos, 42 segundos, makalipas ang alas 6, narito na naman, Vivian, ang ikalawang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Una na ang ating radyo ng Bayan Marawi with Dandy Macarambon. Dandy, Mapia Kapipita, Assalamualaikum, konektado ka. Assalamualaikum, magandang umaga sa ating lahat. Ka Francis, Miss Vivian, pinapaalalahanan muli ng Integrated Provincial Health Office, Lanao del Sur, Department of Health Arm, ang mga kapatid nating Muslim na kararating lamang sa kanilang paglalakbay, isang buwan na sagradong paglalakbay mula sa bansang Makkah, Saudi Arabia para sa Hajj 2014 na magpatingin o magpakonsulta sa doktor sakaling may mararamdaman silang kakaibang karamdaman tulad ng lagnat, sipon at ubo upang masiguro na di sila nahawahan o nakakuha ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Ito ang panawagan ni IPHO Lanao del Sur Chief Dr. Alina Derminalang sa mga kapatid nating Muslim na maranaw mula Lanao del Sur sa ating panayam sa kanya dito sa radyo ng Bayan Marawi. Matatandaan na bago pa man sila umalis noong buwan ng Setyembre ay nagkaroon ng massive information drive ang DOH patungkol dito sa banta ng MERS-CoV na nakukuha doon sa Middle East. At dito sa IPHO DOH Lanao del Sur ay nagkaroon din ng information drive tungkol sa MERS-CoV at tuberculosis. At nagkaroon din ng mobile mass immunization para sa mga debotong Muslim na maglalakbay para sa Hajj 2014. Ani Dr. Minalang, sakaling may mga simptomas na kahalintulad ng MERS-CoV, tulad nga nung nabanggit natin na lagnat, ubo at sipon, ay maigi at makabubuting magpakonsulta sila sa doktor.
At Sir Francis, Ms. Vivian, isa po sa mga government officials na maayos at malusog naman ang kanilang pagdating dito sa ating bansa ay si Mindanao State University System President Dr. Macapato Mac Muslim. Welcome home po, Mr. President. Sa lahat ng mga Muslim pilgrims mula Hajj 2014, welcome home, alhamdulillah. Para sa Radyo Vision, Dandy Macarambon, Marawi, Media ng Bayan. Thank you very much, Dandy Macarambon. Samantala, dumbako naman tayo sa Agoon. Naroon ang ating kasamang si Charity Frianeza. Charity na imbag kabigat, konektado ka. Medyo kumakawala. Wala Charity, maganda umaga. Okay. Aha. Puntahan natin ang... Balikan natin ang report na yan ni Charity maya-maya. Okay, puntahan na natin ang Radyo ng Bayan Baguio sa lungsod ng Pino, Andre Amadeo. Andre, na imbagabigat kakapsat, konektado ka. Bigat Francis and Vivian, narito po ang ating balita. Mahigit 1 milyon ang naitalang tourist arrival sa Cordillera Region noong nakaraang taon. Ayon sa datos na pinalabas ng Department of Tourism Cordillera Region, ito'y katumbas ng 17% ang pagtaas kumpara noong 2012. Pinakamarami dito ang domestic tourists na umabot sa 975,993, habang ang foreign tourists naman ay 89,470. Ang mga nagbalik bayan ay 3,033. Ang lungsod ng Baguio ang nakapagtala ng pinakamataas na tourist arrival na umabot sa 843,473 o katumbas ng 37% tourism growth rate. Sumusunod dito ang lalawigan ng Ifugao na nakapagtala ng 68,042 na domestic at foreign tourists. Karamihan sa mga banyagang turistang namamasyal sa Cordillera Region ay Chinese, Korean, European at mga Americans. Ayon sa Department of Tourism, bagamat hindi may tuturing na major industry, ang turismo sa rehiyon ay malaki pa rin ang niambag nito sa ekonomiya ng rehiyong Cordillera. Kailangan lang umano'y pagbutiin pa ang mga iba't ibang basic services, tourism-related infrastructure projects, peace and order at promotion and marketing. Samantala, batay sa datos ng DOT Central Office, umabot sa mahigit 2.8 million ang tourist arrival sa bansa mula January hanggang July 2014. Ito'y tumaas ng 2.24% kumpara sa katulad ng panahon noong nakarang taon. Ang mga turistang galing sa East Asian Region ang may pinakamalaking bilang na umabot sa 1.3 million o katumbas ng 46.96 overall traffic base. Sa kabuuan ay umabot sa 126.33 billion pesos ang na-generate ng pamahalaan para sa unang 7 buwan ng taon. Ang current temperature sa lungsod ng Baguio ngayon ay 16.0 degrees Celsius. Ang pinakamababa kaninang alas 5 ay 14.4 degrees Celsius. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Kastamet, Andre Amadeo. At balikan natin ang Radyo ng Bayan Lawag with Ronald Valdres. Ronald na imbagabigat, konektado ka. Yes, na imbagabigat, kasamang Francis. Dahil sa serye ng kidnapping sa lungsod ng Lawag at ilang mga krimen na kagagawa ng mga riding in tandem, iminungkahi na ng Philippine National Police sa Lawag ang pagbabawal sa paggamit ng helmet. Ayon kay Police Superintendent Jeffrey Grospe, hepe ng Police sa Lawag, nakabahala na ang sunod-sunod na karnaping sa Lawag itong nakaraang mga linggo na hindi rin matukoy ang mga suspeta kahit nakunan ng closed circuit television o CCTV dahil nakasuot ang mga ito ng helmet. 59 na ang kaso ng karnaping sa Lawag sa kasalukuyang taon at 17 dito noong nakaraang buwan ng Setyembre at 3 na ngayong buwan ng Oktubre. Mayroon na ring 5 ang kaso ng patayan sa lungsod ng Lawag ngayong taon, nakagagawa ng riding in tandem na nakasuot ng helmet at di rin nakaligtas ang isang traffic aid na kinaladkad ng isang nakamotorsiklo na naka-helmet noong nakaraang linggo. Pag-aaralan ng Sangguniang Palunsod ng Lawag ang mungkahi ng PNP kung maaari itong ipatupad na walang nalalabag na batas nasyonal. Partikular na hinihingi ng kapulisan sa Lawag ang pagbabawal ng paggamit ng helmet sa mismong sentro na siyang pangunahing pinangyayarihan ng mga krimen. Kaugnay nito, sinabi rin ni Police Senior Superintendent Antonio Mendoza Jr., PNP Provincial Director ng Ilocos Norte, na kung may pasa itong mungkahi ng PNP Lawag,
ay hingin din nito sa Sangguniang Palalawigan ng Ilocos Norte na province-wide na ang pagpapatupad ng pagbabawal ng paggamit ng helmet sa mga sentro ng bayan. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdres mula sa DWFP Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Thank you very much, Ronald. Vivian? Yes, samantala balikan natin ang ating report mula sa Agoo. Nariyan ang ating kasamang si Charity Frianeza. Charity, na imbag kabigat, konektado ka. Magsasagawa ang Philippine National Police ng Disaster Preparedness and Response Drill Competition o mas kilala bilang Disaster Preparedness for Contingency and Response Challenge para sa mga piling miyembro ng Search, Rescue and Retrieval Team ng Regional Public Safety Battalion sa buong bansa. Kaugnay nito, kasalukuyang ginaganap ngayon sa Police Regional Office 1 sa lungsod ng San Fernando dito sa lalawigan ng La Union ang elimination round para sa Northern Luzon Cluster na pinalalahukan ng 4 na Police Regional Offices kabilang ang PRO 1, 2, 3 at Cordillera. Sa panayam, sinabi ni Directorate for Police Community Relations Police Chief Superintendent Rene Ong, layunin ng nasabing aktibidad na may pakita ang kapasidad ng PNP personnel sa pansagip ng mga biktima sa panahon ng kalamidad. Anya dahil ang lokasyon ng rehiyon ay malimitaanan ng mga bagyo, nararapat lamang umano na maging alerto at handang kapulisan sa lahat ng panahon. At sa umano ng naturang kompetisyon ay higit na mapapalawig ang puwersa at kakayahan ng PNP sa pamamaraan ng pagtulong sa ating mga kababayan tuwing may kalamidad. Dito rin anya makikita ang kahandaan ng kanang kagamitang kakailanganin tuwing may sakuna. Magtatagisa ng 4 na rehiyon sa physical fitness test, basic knot tying, first aid, boat handling at water rescue. Ang PRO na makakakuha ng pinakamataas na puntos ang kakatawan sa Northern Luzon sa national competition na inaasahang gaganapin sa October 30, 2014. Para sa Radyo Vision, Charity Jimenez Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. At tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Samantala, paraanin pa rin natin ang ilang mga text messages mula sa ating mga listeners. Good AM, Ma'am, Sir Francis, napakaganda ng programa nyo tuwing umaga. Salamat, Felix Reynante ng San Vicente, Owas Albay. Samantala, Kuya, pakigreet po ako sa ko uyab nga si Teresa. Happy anniversary, I love you, mahal. Good AM, Kaka, pakibati lamang po ang asawa kong si Agnes ng happy 56th birthday. Salamat po. Joey po ng Zamboanga. Ay, buenos dias, Joey. Buena Vista ng Radyo ng Bayan, Zamboanga. Vivian? Oo, napaka-espesyal ng ating umaga sa atin po mga kaibigan. Manatili po kayong nakatutok dahil maya-maya lamang po ay may makakapanayam tayo mula sa Department of Labor and Employment. So ihanda nyo na po ang inyong mga katanungan tungkol sa trabaho. Okay, but before that, mga kaibigan, bigyan tayo natin ng ilang paalala mula sa inyong himpilan. Na tayo sa huling bahagdan ng ating Friday edition. Vivian, abay may humihingi ng jacket ko pagkatapos daw ng programa. Ibigay mo na ka, Francis. Ibigay ko na. Okay, kahit na wala pang fee. Okay. Sige na, Vivian, ang ating panawing pangdangal sa araw na ito ng weekend. Yes, at sa punto pong ito ay makakapanayam natin ang spokesperson ng Department of Labor and Employment, si Director Nicon Fameronag. Magandang umaga po, Director. Good morning, sir. Magandang umaga, Vivian. Magandang umaga, Sir Francis. Nakakatuwa at naimbitahan ninyo ako dito sa inyong Radyo Vision. Well, kami po ang nagpapasalamat at napaunlakan nyo ang paanyaya namin. Sapagkat napakarami po ng po pwede ninyong mailatag na informasyon. Tumataas na po talaga ako kasi dati first floor lang ako. Ngayon, fourth floor na ngayon. Ayan, kita mo na. Ang laki ng itinaas ni Director. So, anyway, maraming salamat. Yeah. Okay, diretso na po ako sa aking unang katanungan na Director Fameronag. Kasi po ngayon, mainit na issue itong pagkalat ng Ebola virus sa West Africa. At ayon po sa mga balita ay mayroon tayong 2,000 overseas Filipino workers sa bahaging iyon. Ano po ba ang effort ng Department of Labor and Employment para po mapabalik sila? Yung Ebola na emerging diseases, alam naman natin na meron ng National Task Force on Emerging Diseases.
kasapi dyan ang Department of Labor and Employment. At dahil ang aming inaasikaso ay yung mga ating OFW, as early as August, nagpalabas na tayo ng ban, no? Si Kalihim Linda Baldos, na siyang chairman ng governing board ng Philippine Overseas Employment Administration, ay nag-issue na ng resolusyon na ang mga OFW niyan, new hires, papuntang Liberia, Sierra Leone, at doon sa bandang bahagi ng West Africa, ay hindi muna pinoproseso. Okay. Yung mga kababayan natin na nandoon, dahil nga napakalayo yung lugar, ay parating nagpapalabas ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng ating Overseas Workers Welfare Administration at saka PUEA ng mga notisya, yung babala na mag-ingat. At ito lang nakaraang linggo, naglabas naman tayo ng guidelines galing sa International Maritime Organization sa pakikipagtulungan sa World Health Organization, Sir Francis. Guidelines na ipinapatupad ng POEA para naman sa mga seafarers na maaaring dumaan sa mga bansang natural. Sa ngayon po ba meron nang nagpahayag ng kagustuhan na bumalik po sa Pilipinas mula sa mga bansang ito? Sa aking pagkakaalam, wala naman. Kasi nga hindi pa nakakapunta yung mga new hires. Pero yung mga nandoon, ang unang ating itinutukoy sa kanila, Sir Francis, Vivian, ay una muna, maging aware at malaman kung ano itong sakit na ito. Para makapag-ingat sila at makapagsagawa sila ng mga hakbangin upang hindi sila mahawa. Mga ilan po ba ang ating OFWs dyan, tinataya, dyan sa 3 lugar sa West Africa? Tama yung sinabi ni Vivian na umaabot sa ganong bilang, mga 2,000. 2,000. At ang tinitingnan dyan ng mga taga Philippine Overseas Employment Administration, Sir Francis, ay yung mga pag-expire ng mga kontrata. Okay. Oo. Kasi hindi naman sabay-sabay na mag-i-expire ang kontrata ng mga yan. At kung dumating doon sa punto na itataas na ng Department of Foreign Affairs ang alert level doon sa mga bansang idineklara ng World Health Organization na Ebola contaminated, nakahanda naman ang Department of Labor and Employment na makipagtulungan sa lahat ng ahensya ng pamahalaan kung papaanong mapapauwi ang mga yan. Hindi naman natin ipinagmamalaki na may experience na tayo. May dumaan na tayo sa Libya, Syria, Afghanistan. Hindi talaga maiwasan na yung ating mga kababayang OFW minsan ay nasasadlak sa ganyang mga krisis na dulot ng mga kalamidad, mga political tension. So nagpapauwi talaga tayo ng ating mga OFW. Okay, Vivian, ito'y mabilisan lang, update lang ng ating Department of Labor. Dito sa mga napauwi natin, doon sa mga na-repatriate natin from the war-torn areas like Libya, ano po, sila'y binigyan dito ng magandang akomodasyon ng ating bansa para wag nang bumalik at merong mga livelihood and so forth and cash. Kamusta na po sila? Naku, mabutit na itanong mo yan, Sir Francis. Alam mo nung bago umupo itong administrasyon na ito, ang mga pagtulong sa mga OFW yung napapabalik dahil sa mga kalamidad ay medyo kalat-kalat. Opo. In-integrate na yan ni Secretary Baldos at meron tayong tinatawag na Assist Well program. Assist Well. Oo. Wow. Yung well, yun, yung well na malalaking letra, yung W doon ay tumatayo para sa welfare. Okay. Yung E ay employment. Okay. Yung isang L ay livelihood. At saka yung isang L, yung kahuli-hulihang L ay legal. So parang nasasakop na yung lahat ng mga problemang pwedeng makaharap ng isang OFW na napauwi, na banta ng kalamidad at saka mga political tension na yan. Sa welfare, nag-uumpisa yan doon sa post, no? Yung paghahatid sa eroplano, pangangalap sa kanila kung nasaan sila, tapos ikukuha ng mga exit passes, tapos isasakay sa eroplano. Pagdating sa airport, nakaabang na kami. Ang Department of Labor, POEA, TESDA, tinutulungan kung kinakailangan ang mga ambulansya, may psychosocial training. Yes. Tapos pinauuwi muna, Sir Francis, ang mga yan para makapiling ang pamilya. Ayun. Pagkatapos na, kung halimbawang medyo okay na sila, saka sila magdidesisyon. Ang kanilang ang tanong doon ay employment.
kung gusto nilang magtrabaho at saka kung saan. Kung dito o sa ibang bansa. Kung dito, nandyan po yung Bureau of Local Employment para ihanap sila ng trabaho sa lokal. Kung sa abroad, ay POEA. So, kung ayaw naman, may mga OFW, Sir Francis, na ayaw nang magtrabaho. Ang gusto ay magnegosyo kasi nakapulot na sila ng kaalaman sa ibang bansa o kaya nakaipon ng kaunting kapital. Doon sa livelihood, may libreng entrepreneurial training. Oo. Small business management, cash accounting, puro libre yan. At kapag sila ay nakatapos na doon sa training na yon, ay tutulungan na sila ng Department of Labor and Employment either sa kapital. Kung maliit ang negosyo, mayroong livelihood assistance. Kung malakihan, nandyan ang ating National Reintegration Program for OFWs. 2 billion fund dyan na ipinapautang ng Land Bank at makakautang ang isang OFW ng mula 300,000. Pinakamataas yung 2 million. Wow. Yun yung bahagi ng livelihood. Yung last na legal. May mga OFW na caught in the crossfire, hindi natapos ang kontrata, maaaring hindi nasweldohan, may claim sila sa kanilang employers, nakaabang ang legal team ng POEA para tulungan sila. So, kompleto, Ricardo, yung tulong para sa mga napapa-uwi. Package. Isang package. Yes, Director Famero, napapag-usapan na rin lang po itong pagtulong ng Department of Labor and Employment. Isisingit ko na rin po kasi meron po tayong napaulat na mahigit 2,000 nurses po ang ngayon ay wala pong trabaho, vendors, masahista. Ano po ba ang pwedeng gawin ng Department of Labor and Employment para po asistihan itong ating mga nurses na ito? Ang mga nurses ba yan, Vivian, ay nandito sa Pilipinas o nasa abroad? Nandito po lahat. Mababa nga yung iyong bilang. Kasi ang totoo niyan, at gusto nating malaman, napaka-transparent na po ang Department of Labor and Employment. Ang nursing courses nung mga panahon na kinuha ng ating mga kababayan ay natambak ng natambak, pero walang demand for nurses. At any given time, ang mga lisensyadong nurses na walang trabaho sang-ayon sa PRC at datos ng CHED, umaabot yan sa mga 200,000. Okay? Wow, Santa Banana Elementary School. Okay. Paano natin i-accommodate yan malaking bilang na yan? Inumpisan, 2010 pa, pagpasok ng Administrasyong Aquino, talagang pinokos na ng atensyon ng Department of Labor ang pag-solve dito sa job mismatch na ito. So may moratorium ang CHED upang ang mga eskwelahan na nagbibigay ng kurso sa mga nurses na hindi naman nakakapasa, itigil na. Yung mga nurses na pwedeng magtrabaho sa ibang bansa na may kasanayan at experience, tinutulungan natin. At dito naman, dahil nga matumal ang demand for nurses, hinihimok natin yung mga nurses na gustong magtrabaho ng ibang linya ng trabaho na related pa rin sa nurses, na tanggapin muna hanggang makaipon sila ng sapat na karanasan at saka record sa kanilang experience upang makapasok sila sa ibang nursing profession, sa ibang mga trabaho na related sa nurses. So, alam mo, Sir Francis, binatikos ang Department of Labor and Employment noong mga nakailang 2 taon nung ipayo namin na ang mga nurses ay pumasok sa mga business process outsourcing sa mga trabahong related sa nursing. Ngayon napatunayan na talagang tanggap ng ilang mga nurse na kababayan natin ang magtrabaho sa mga BPO na may clinical, nakakaipon sila ng clinical experience, medical transcriptionist, etc. Pero tumatanggap na tayo ng senyas mula sa mga kinaukulan, lalo na kay Mang Emil, andiyan na, kanina pa kawag ng kawag doon, pero ihahabol ko na lamang po ito. Sa dami po ng ating mga wala pa ring swerteng makapagtrabaho, at patuloy na madaragdagan taon-taon. Eto na, malapit na naman ang graduation. Meron na po ba tayong balangkas ng mga pwedeng oportunidad sa kanila, whether locally or abroad? Tatapatin ko na kayo, talagang yung kahirapan sa paghahanap ng trabaho, ganito po ang sitwasyon. 2.9 million po yan. 2.9 million? 2.9 million po yan. Pero ito po ang good news dyan. Yung good news. Nang pumasok po itong administrasyon na ito, ng ating Pangulong Aquino, nagdo-double digit ang ating unemployment. Sir. Right. 11%, 12%.
Sa panahon lamang po ng Aquino administration, naging 6.8, 6.7% yan itong kahuli-hulihang survey. Wow, bumaba. Bumaba. Napakalaki. Opo. Ito pong July round survey ng Philippine Statistics Office, 1.1 million, 06. Mahigit pong 1 million ang nadagdag na trabaho. Ang tinitingnan po namin ang datos ng Philippine Statistics Office, padaos-dos ang ating unemployment. Hindi po rin po kami masaya dyan kasi marami pa rin pong mga underemployed. Ang ginagawa natin na mga long-term at short-term solution, doon sa inyong tanong kung may trabahong naghihintay sa kanila, meron po. Okay. Meron po. Okay, ang dami pa Sa nating pamamagitan po ng mga katagang meron pong trabaho, Mm-mm. talagang we have to say bye-bye, Yes. Vivian. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Nicon Famerenag, spokesperson ng Department of Labor and Employment. At balik na tayo dyan sa studio, Zarina and Julius. Ako sa punto pong ito, silipin na po muna natin yung sitwasyon po ng traffic o dyan po sa may bahagi po ng Pilcoa sa lungsod po ng Quezon. Yako, nagiging maluwag na ngayon, Zar, yung sitwasyon natin. Mula po yun yung mga sasakyang galing ng Fairview at papasok po ng Elliptical Road sa Quezon City. Kaya kung nagmamadali ka ngayong umaga, syempre, magpasok na po kayo na maaga para di na rin po kayo malate. Dahil unti-unti na po tumataas yung volume ng mga sasakyan na bumabagtas po sa kahabaan ng Pilcoa Commonwealth Avenue. Okay, thank God it's Friday. Friday. Yay! Naway nabusog namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil patuloy po ang aming paghahatid ulat, ako naman po si Julius de Zamboron. Hanggang sa Lunes po muli, mag-ingat po tayo mga kababayan. Ito po ang pinagsalim na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Balik tayo kina Vivian at Ka Francis. Maraming salamat, Zarina and Julius. At para po sa mga may katanungan pa po para sa Department of Labor and Employment, maaari po kayong tumawag sa kanilang hotline sa 527-8000 o kaya po i-check nyo ang kanilang website sa www.dole.gov.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At para po sa mga katututok lang, maaari nyong panoorin ang delayed telecast ng Radyo Vision mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. At syempre mga kaibigan, may pangako ang ating butihing direktor na babalikan niya at papasyalan niya muli ang ating palatuntunan. And with that, ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful weekend ahead of us. God bless until next week. Maraming salamat po.